Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa mag-asawang si Belle at si Darius. At ito, ang kanyang kwento. Gusto mo masahihin kita? Ang tanong ko sa aking asawa. Anong malay mo sa pagmamasahe? Baka pa lalong sumakit ang katawan ko. Wag na lang. Ito ang turan ni Mrs. Grabe ka naman. Pero kailangan ko nga siguro magpamasahe. Matagal na lang huli akong nagpamasahe. Sige, bukas. Sasabahan kita magpamasahe doon sa may ermita. Wala ka naman pasok eh. Sabi ko naman. Sige. Pero magaling ba doon magmasahe? Saka baka mahal ang bayad. Oo naman, magaling. Saka wag mo nang isipin yung bayad. Ako na ang bahala. Ang sagot ko sa kanya, o sige. Ang totoo, wala naman talaga akong kakilala na masahista. At paghahanap pa ako, medyo naawa din kasi ako sa kanya. Kaya gusto kong gawin ang makakaginhawa sa kanya. Habang nakahiga, ay nag-iisip ako kung saan ko nga ba siya dadalhin. Kung bakit ba pumapasok sa isip ko ang imahe niyang walang saplot habang minamasahe siya ng ibang lalaki. At hinahayaan niyang tiyansigan siya nito. Hindi ko maiwasang mag-iba ng pakiramdam. Naisip ko tuloy na mas madaling humanap kahit hindi masahista. Basta marunong lang magmasahe. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, ito ang naging usapan namin. O ano, akala ko sasamahan mo ako magpamasahe. Anong oras tayo lalakad? Ha? Eh sabi kasi nung kakilala ko kung pwede daw na dito na lang sa atin. Kasi sarado daw ngayon ang spa nila. Okay lang ba? Wala akong may sagot. Kaya gumawa na lang ako ng kwento. Ganun ba? Sige. Anong oras daw ba pupunta? Eh baka mamayang gabi daw. Hanggang 6:00 ng hapon ay wala pa rin akong naiisip na magmamasahe sa kanya. No choice ako kundi lumabas. Nagpaalam akong susunduin ko yung masahista dahil hindi alam ang sa amin. Naisipan kong pumunta sa Isitan Recto. Baka doon ay may totoong masahista akong makita. 7:00 ng gabi nang dumating ako doon. Nag-ikot-ikot at naghanap. Mga 8:00 ng gabi ay wala pa akong makita. Aalis na sana ako nang mapansin ko ang mga lalaking nakatambay. May mga mukhang 18 to 20 years old at may mga mukhang 40 years old na. Biglang may lumapit sa akin. Maayos naman ang itsura at pananamit. Nakangiti siya. Nag-iisa ka yata. May hinihintay ka ba? Ang tanong ng taong lumapit sa akin. Wala naman. Bakit? Ito naman ang sagot ko. Gusto mo ng service? Parang alam ko na kung ano yung service na sinasabi niya. Pero hindi ako sure. Ano yun? Alam mo na, maiksing oras para sa ating dalawa. Okay. Pero hindi ako bakla. Okay. Sorry ha. Sige. Alis na sana siya nang pigilan ko. Sandali. Pero yung kasama ko, naghahanap. Sige, asan siya? Sino yun? Mrs. ko. Nasa bahay siya ngayon at naghihintay sa akin. Mrs. mo? Ha. Okay din trip mo ah. Seryoso ka ba?
Oo, seryoso ako. Ito ang picture niya. Pinakita ko ang picture niya sa CP ko. Wow, ang ganda naman ng misis mo, boss. Panalo. Sige, isama mo ako sa kanya. Dalawang bagay lang kailangan. Marunong ka magmasahe. At dapat ay Dax. Marunong ako magmasahe. At malaki pa. Ang bagay na yun. Gusto mo makita? Hehehe. Ano? Magkano naman ang singil mo? 500 ang singil ko pag ganun. Ako, mahal pala. Parang hindi kaya. Hanggang 200 lang kaya namin. Sagot ko, ng pamasahe mo. Kung hindi, pwede. Hahanap na lang ako ng iba. Alam kong papayag siya at lalo nakita niya na si Bill sa picture. Sige na, pwede na, tara na. Lumabas na kami ng Isitan. Taga saan ka ba at ilang taon ka na? Sa Caloocan ako at 36 na ako. Nag-text ako kay Mrs. Sabi ko, pabalik na ako at kasama ko na masayista. Sabi ko din na mag-ready na siya. Sabi niya, okay. Pagbaba namin ng jeep, lalakad pa kami papunta sa amin. Sinabi ko sa lalaki ang gagawin niya. Ang alam kasi ng misis ko ay masayista ka talaga. Kaya galingan mo ang pagmasahe. Ha? Masahe lang ba, boss? Wala bang iba? Ikaw na bahalang dumiskarte kung gusto mo siya tikman. Baka magalit yung boss. Hindi yun. Alam mo kasi, mabugle. At kunting akit lang ay bibigay na yun. Lalo niya pag nalaman niya iba ang kalakihan. Sigurado ka, boss? Sige, ikaw na ang bahala sa akin. Paano pag bumigay na, boss? Bahala ka na. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Basta ang gusto ko, lumigaya siya. Abot tenga ang ngiti ng lalaki. Bago pumasok sa street namin ay sinilip ko muna kung may mga tao pa doon. Kita kong may mga nakatambay na mga kabataan. Kaya umatras muna kami at bumalik sa may park sa Center Island na dinaanan namin. 9 PM pa lang kasi nag-text si Mrs. sa akin. Asa na kayo? Malapit na kami. Ano? Nag-ride ka na ba? Oo, nag-shower pa nga ako para hindi nakakahiya. Huwag ka nang magsuot ng damit para tuloy-tuloy ang masahe. O sige, huwag ka nang kumatok. Bukas naman ang pinto. Bago dumating sa amin, ay tatawid kami ng highway. At sa gitna nun ay may park. Pagtawid namin ay kita ko may mga kabataan na nakatambay sa may labasan namin. Gusto ko makasiguro na hindi kami machichismis. Kaya bumalik muna kami sa may park. At sabi ko ay hintayin muna namin makaalis ang mga nakatambay. Mga 20 minutes din kami naghantay hanggang sumalis na nga sila. Tumuloy na kami sa amin. At sabi ko sa lalaki ay magmahingay. Tahimik kami pumasok. Nakita namin si Bill na nakahiga sa kama at may kumot sa katawan. Nakapikit siya at mukhang nakatulog na yata. Titig na titig ang lalaki sa kanya. Lumapit kami sa may tabi ng kama. Hindi ko alam ang gagawin ko kung gigisingin ba siya. Tumingin sa akin ang lalaki na parang atat na hindi makapaghintay. Ngumiti lang din ako dahil hindi ko pa talaga alam ang gagawin. Pero bigla siyang nakaupo sa kama sa may tabi ni Mrs. Kaya wala na akong nagawa at hinayaan na lang siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pag nagising si Bill ay hindi ko alam ang magiging reaksyon niya. Kung magagalit ba siya. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kumot sa may dibdib ni Mrs. Ubad na pala siya. Kaya kita agad ng lalaki ang mga kabundukan. Tuluyan niya nang ibinaba ang kumot sa bahagi ng dibdib ni Bill. Ang tumambad nang buo sa kanya
ang mga kabundukan nito. Nangangatal pa ang mga kamay niya nang marahan niyang idampi ang palad sa ibabaw ng mga yun. Halatang nag-iingat din siyang huwag magising si Belle. Hindi na siya nakatiis at dalawang kamay niya ang gumagalaw sa harapan ni Mrs. Nilaro-laro niya ang mga bagay na yon. At biglang naalimpungatan si Belle at nagmulat ng mata. Kita niya agad ang lalaki sa tabi niyang ay ginagawa. Nagulat si Mrs. at biglang tinakpan ang mga kabundukan niya at napatingin siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Siya yung masahista. Hindi ka na namin ginising para makapagpahinga ka. Mali siya napatingin sa lalaki na hindi bumibitiw sa ginagawa. Huwag kang hihiya. Sanay na ako sa mga ganyan, ma'am. Sabi niya kay Mrs. Okay. Huwag ka nang mahiya. Mag-relax ka na lang para magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Marahang inalis ng lalaki ang mga kamay ni Belle na nakatakip. Wala lang nagawa si Mrs. Kaya inayaan niya na lang ito. Tuloy siya sa pagmamsahe sa mga kabundukang iyon. Napapapikit naman si Mrs. sa ginagawa. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento,